Mga ka-sports, malaking update ang paparating para sa Gilas, Pilipinas. Umuusad na ang naturalization ni Benny Botwright habang may malaking tanong naman para kay Kai Sotto. Gilas ba ulit muna o NBA Summer League? At sa PBA naman, umiinit ang laban dahil sa banta ni Bol Bol, panalangin ni Justin Brownlee at delikadong mindset ni Coach Chot Reyes. Alin ang mas dapat unahin, Gilas o NBA Dream? At kaya bang pigilan nila si Bol Bol? Kung dream mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. It's turned into a game. They double team De La Rosa. To no avail. Philippines will stay alive. So dito muna tayo sa naturalization ni Benny Botwright. Alam kong tinalakay na natin to sa last video pero dagdagan muna natin ng konting update. Opisyal nang gumalaw ang proseso ng naturalization ni Benny Botwright para sa Gilas, Pilipinas. Nakatakda na ang pagdinig sa Senado sa pangunguna ni Senator Francis Pangilinan. At kapag naaprubahan, nako, isang malaking dagdag lakas ito para sa ating national team. So ngayon ang tanong, ano bang dala ni Botwright? Hindi lang po siya scorer, isa siyang modern big man. Kayang tumira sa labas, no? Isang stretch big, may lakas sa loob, may sariling tira kahit under pressure. Sa international level, sobrang importante nito. Bakit? Dahil karamihan sa kalaban ng Gilas matatangkad, physical at mabilis. At dito, papasok ang malaking tanong. Paano si Justin Brownlee? Sa FIBA rules, isa lang ang pwedeng naturalized player kada laro. Ibig sabihin, si Brownlee ay isang proven leader at may chemistry na sa team, habang si Botwright naman bagong armas, ibang dimension. Hindi ito palitan, expansion ito ng options. So depende sa kalaban mga sports, pwedeng pumili ang Gilas kung sino ang mas babagay. At sa international basketball, ang ganitong flexibility napakalaking bagay. So dito naman tayo kay Kai Sotto, Gilas versus NBA Dream. Ngayon punta tayo sa isa pang malaking usapin, si Kai Sotto. Galing sa kanyang best season sa Japan B-League, 13 points, 9 rebounds, 3 assists per game. At sa huling laro niya, halos triple-double pa. Malinaw, handa na siya sa next level. Pero ang tanong, dapat mangunahin ni Kai ang Gilas o NBA Summer League muna? Good news, posibleng pagsasabayan niya. Ganito ang senaryo mga sports. Sa July 3, laban versus New Zealand. Sa July 6, laban versus Australia. After nun, pwede siyang humabol sa NBA Summer League. Pero may catch. Kailangan maayos ang coordination ng SBP. May NBA team na kukuha sa kanya. At dito pumapasok ang opportunity na katulad ng nakuha ni Yuki Kawamura sa Memphis Grizzlies, ang tinatawag na Exhibit 10 contract. So, ang tanong, ano nga ba yan? Parang extended tryout yan mga sports. May chance sa training camp, pwedeng maging two-way of full NBA contract. Kung maganda ang performance ni Kai sa Gilas laban sa malalakas na bansa sa Aussie at Kiwis, posibleng iyon pa ang magiging ticket niya papuntang NBA. Kaya hindi lang ito simpleng desisyon. Ito ay laban ng timing versus pagkakataon. So dito naman tayo sa biggest matchup sa PBA ha, Ginebra versus TNT. Bol Bol threat. Sa PBA naman isang malaking hamon ang paparating sa Barangay Ginebra. At ang pangalan, walang iba ang isang 7'3" giant na si Bol Bol. Ayon kay JB, kahit anong depensa gawin mo, kaya pa rin niyang tumira sa angle na halos hindi mo maabot. At hindi lang sa offense ha, sa depensa, isa siyang elite shot blocker. Anong ibig sabihin nito? Mahirapan talaga for sure ang Ginebra sa inside game. Posibleng maapektuhan ang rhythm ng offensa at kailangan ng team defense, hindi one-on-one. Pero may kapalit. Kapag nag-double team ka, may open shooters ka. Kaya ang laban ito ay hindi lang skill. Laban ito ng adjustment at disiplina. At gaya ng sinabi ni Brownlee, sana magkaroon siya ng off night. Dahil minsan, yun lang talagang pag-asa mo sa ganitong klaseng player. So dito naman tayo sa TNT mindset, delikado. Samantalang ibang klase naman ang mindset ng TNT sa ilalim ni Coach Chot Reyes. Diretsahang sinabi niya, kailangan naming matutong manalo ng 2 beses. Ibig sabihin, wala silang aasahang advantage, handa silang lubaban kahit dihado. Ang focus nila ay survival, hindi standing. At ito ang delikado. Kapag ang team ay tanggap na ang hirap, mas nagiging matibay sila mentally. Hindi sila basta natitinag. At bilang defending champions, ang TNT ay pwedeng maging dark horse ng manggugulat. So ngayon mga sports, sa konting recap sa ating topic today ha. Sa kabuuan, palakas ng palakas na ang Gilas sa posibleng pagpasok ni Botwright. Si Kai Sotto na sa critical na decision
preparasyon para sa kanyang career at sa PBA paparating na ang laban ng diskarte, adjustment at mental toughness. Kaya ngayon mga ka-sports, ano ang pipiliin ninyo? Gilas mo na si Kai o NBA Summer League agad? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. At kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng content, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!